na pag-uusapan ay making an impact. At Panginoon ang tumulong sa atin at magbigay ng kanyang pangunawa para sa bawat isa. Tayo po'y saglit na manalangin. Sa iyo, Diyos, nagpupuri kami at nagpapasalamat sa isang pagkakataon na ito na maaari namin pagbulay-bulayan ang salita. Dalangin ko, Panginoon, patuloy po na kumausap ka sa amin at ang iyong banal na spirito ang siya manguna sa aming pag-uusap na ito. Sa iyo po lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang gagamitin po nating talataan ay maaaring narinig nyo na at nagamit na po natin dati sa maraming pagkakataon. Subalit tingnan po natin ang kahalagahan ng pag-aaral nito tungkol po sa making an impact. Ito po ay matatagpuan natin sa Marcos 2, Mark 2, mula po sa unang talata hanggang sa mga sumusunod. Ito po ang kwento tungkol sa pagpapagaling ni Jesus sa isang paralitiko. Pabayaan niyo pong basahin ko unti-unti. At habang binabasa po natin, ay magkaroon tayo ng konting pag-aaral at pagtingin tungkol sa mga talatang ito. Ito po ay tungkol sa kwento na si Jesus ay bumalik sa Capernaum. Sabi po sa Mark 2:1, ganito po ang ating makikita. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao, kaya't halos wala na mapwestuhan kahit sa labas ng pintuan habang nangangaral si Jesus. May dumating na 4 na tao, may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit ang paralitiko kay Jesus dahil sa dami ng tao, kaya't binakbak nila ang bubong sa tapat niya at ibinaba ang paralitiko nakaratay sa higaan. Na makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na ang kasalanan mo. Pagpalain tayo ng Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. Magkakaroon po tayo ng ilang mga pag-aaral tungkol dito at tayo pong isa-isahin natin at tingnan natin ano ang kahalagahan ng mga bagay na ito sa ating buhay at sa ating iglesia bilang mga gumagawa ng impact sa society, sa ating kapaligiran. Basahin po natin muli yung verse 1. Ganito po ang sabi. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum at kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Sabi po sa ibang talataan, it was noised. Ito ay nahayag na siya ay nandoon sa bahay. Maganda po yung ginamit dito, kumalat ang balita. Ano po? To make an impact, isang napakagandang bagay po na ating iglesia ay mayroon pong malaking balita. Malaking chismis ng ating Panginoon ay nananatili nandoon sa ating lugar o nandoon sa ating iglesia. Marami pong balita ang pwedeng lumabas, pero pong mga mapangit na balita na lumalabas sa mga churches. Nakakalungkot. Subalit, ang naririnig ng karaniwan sa atin o sa mga balitang dumarating po sa atin, Kristiyano pa naman. Hindi ako pupunta sa simbahan na yan, ganito sila, ganyan. Minsan po naririnig, nag-aaway-aaway sila sa simbahan na yan. So yung po ba ang lumalabas na balita para sa simbahan natin? To make an impact, isang napakalaking magic po, matatawag. Wala naman po magic. Hindi isang tagapaghila o para makuha natin yung tao, para magkaroon tayo ng impact sa ating society. Yung pong balitang lumalabas sa atin, maganda naman po, mga balitang nagpapatunay na ang Diyos ay nasa ating iglesia. Mga balitang nagpapakita ng pag-ibig ni Jesus sa loob ng iglesia. Mga balitang nagbibigay ng lakas ng loob para sa mga tao sa loob at sa labas ng iglesia. Ang sabi po dito, kumalat ang balita siya ay nasa bahay. Mga kapatid, kung ang inyong iglesia ay mapapabalita
na ang Jesus ay nasa loob ng iglesia, na ang pag-ibig ang siyang namamayani sa inyong iglesia, na napabalita na sa inyong iglesia ay may pag-ibig at mayroong pagkakaisa. Malaking bagay po na sa ating pong mga iglesia ay makita nila mayroong Diyos na siyang mananatili sa iglesia. So pagkatapos po nito, sabi po sa verse 1, kumalat ang balitang siya'y nasa bahay. To make an impact for the church, to make an impact, kinakailangan pong iparanas, makita ng mga tao na si Jesus ang nasa loob ng iglesia. Si Jesus ang nasa loob ng ating samahan. Si Jesus ang nangunguna sa loob ng samahan. Nakakalungkot po, marami po mga bagay ang binibigay sa atin ng mundo, at ilan dito makikita natin the churches ay nagsasabi, halimbawa po ganito, Mr. Fabulous is in the house. Pagka po minsan nagko-concert o nasa loob ng church, mga kapatid, nais po namin ipaalam sa inyo na si Congressman ganito ay nasa loob ng iglesia. Palakpakan mga tao, tingin ng tingin. Nasaan yun si Congressman? Nasaan si Mayor? Nasaan yung artista? Mahalaga po sila na kasama natin sa loob ng iglesia. Pero mas mahalaga na makita ng mga tao na si Jesus ang nasa loob ng church. Jesus is in the house. Maganda po na maparanas natin sa pamamagitan din ng ating pagsasamahan, ng ating pag-ibig at ng ating pagkakaisa na si Jesus ay talaga nasa loob ng church. Ang banal na spirito ang siyang nananatili nasa loob ng church, nagbibigay sa atin ng pag-asa, nagbibigay ng kagalakan, nagbibigay ng kapayapaan. Kaya kapag nasa church tayo, alam natin, kayakap natin si Jesus. Jesus is in the house. Pagalipas ng ilang araw, bumalik si Jesus sa Capernaum, kumalat ang balitang siya ay nasa bahay. Nagkatipon doon ang napakaraming tao. Alam niyo po, pinapanood ko po yung inyong ng dahab, ano po? Pinapanood ko po yung mga videos o yung mga pictures ng dahab. At natutuwa po ako kasi napakaraming tao. At hindi lamang po napakaraming tao, napakaraming nababagong buhay. Sa amin po sa TBN, ganon din po, ano? Hearts are touched, lives are changed. So, ganon din po siguro ang nais natin dito sa ating dahab. Subalit yung iba pong iglesia, nakakalungkot. Dito po sa verse 2 sabi, nagkatipon doon ang napakaraming tao. Alas wala na mapwestuhan. Sa kanila, yun po ang final. Naintindihan niyo po ba? Sa kanila o sa ibang church, the final output dapat o the final outcome, mapuno ang iglesia, dumami ang tao. So, ang ginagawa po ng marami, gumagawa ng maraming activities, gumagawa ng maraming gimmicks, gumagawa ng ano-ano para po mapuno yung church, dumami ang members. Makita po sa mga video, napakaraming tao niyan, pero hindi po yun. Hindi po paramihan ang iglesia. Although napakaganda po na marami kayong nahahawakan, marami kayong inaabot. Pero hindi po yun ang final na nais ng church. Kaya po dito, magugulat kayo. Sa number 2, nandun yung nagkatipon ng napakaraming tao, wala na mapwestuhan sa labas. Hindi po nasa hulihan.
umiimbita tayo, kagaya po ngayon, panahon po ng VBS, Vacation Bible School, umiimbita tayo ng maraming bata, pinapapunta natin sila. Alam niyo po, napakadali niyan, maglatag tayo ng maraming pagkain, ng sopa, champurado, pagka-graduation, magpa-Jollibee, napakaraming tao. Subalit hindi po yan ang final. Yan po ay isa sa mga paraan. Yan po ay isa sa mga paraan. At yan po ay isa sa mga katibayan. Pero hindi yan po ang pinaka-final na nais. So, isa pa po, sabi dito, maraming tao habang nangangaral si Jesus. Gusto ko po makita po ninyo ito. Sa English, His word is being preached. O ang salita ni Jesus ang ipinapangaral. Maraming nagkakatipon habang ang salita ni Jesus ay pinapangaral. To make an impact, ano po? To make an impact. Napakahalaga po na salita ni Jesus ay pinapangaral. Napakarami po, napakarami na mga churches sa ngayon. Hindi mo alam kung saan pinagkukuha yung mga turo. Kumuha, maganda itong turo na ito. Uplifting. Napakarami na mga uplifting messages. Hindi nga po natin kinakailangan ng Biblia. Kinakailangan lang po natin mahuhusay na tao, mga pilosopo, mga mahuhusay magsalita. Sa TV na lang po sa atin sa Pilipinas, ano po, napakahusay yung mga reporter. Pag nag-interview, ang gagaling magsalita, ang gagaling. Pero, nakapagbabago po ba ng buhay? Sabi po dito, maraming tao na wala na mapwestuhan habang nangangaral si Jesus, habang ang salita niya ang siyang nananatili. To make an impact, we should always use the word of God. Ang salita ng Diyos ang makapagbabago ng buhay, ang salita ng Diyos ang makapagbibigay ng impact sa tao para po sila ay magpatuloy, upang sila ay magkaroon ng pag-asa, upang ang kanilang mga buhay ay mabago, upang ang kanilang mga pamilya ay maisama sa kaharian ng Diyos. Kailangan po, to make an impact, ang salita ni Jesus ang naririnig at hindi po ang salita ng tao. Pagkatapos po nito, may dumating po na 4 na tao. May buhat-buhat sila na isang paralytic. Sa atin, sabihin, each one, bring one. Dito po, 4 na tao, isa lang ang dinala. Sabihin, ganun kahalaga ang tao. Ganun kahalaga ang mga dadalhin mo. Magtulong-tulong tayong lahat o magtulong-tulong para makapagdala ng isang kaluluwa. To make an impact, kinakailangan po na ang bawat isa sa atin ay handang makipagtulungan. Ano po? Handang makipagtulungan para po makakuha ng mga kaluluwa para sa atin. Iniisip ko po kung iisa lang yun, paano niya maiakit sa bubong yung paralytic? Kinakailangan po 4. Nangailangan ng 4 para magdala ng isa. At itong 4 na ito, may isang hangarin, may isang pagnanasa, may isang damdamin. At ito po ay para ilapit ang isang kaluluwa kay Kristo. To make an impact, handa tayong makipagtulungan. To give what we can give, i-share yung ating kaalaman, kakayahan, yung lahat ng bagay na nasa atin para po magtulong-tulong tayo makapagdala ng isang kaluluwa para sa to make an impact, we need cooperation.
Sabi po dito, may dumating na 4 na tao may dalang isang paralitiko. Hindi nila mailapit kay Jesus dahil sa dami ng tao. Ang ginawa nila ay binakbak nila ang bubong sa tapat at ibinaba ang paralitiko nakaratay sa higaan. Mga kapatid, to make an impact, dapat handa tayo na sirain ang barriers. Sirain ang mga hadlang. Yung iba po ay masyadong nakatali na kung minsan hindi po tayo makikilos dahil nakatali tayo, hindi natin alam gagawin natin. Kung isipin lang natin lahat na hindi pwede, makikita ko, may sasabihin sa akin, nakakahiya. Kung lahat po yon ang iisipin natin, hindi po tayo makapagdadala ng kaluluwa kay Kristo. Dapat po willing tayo to destroy barriers. To make an impact. Kinakailangan po, kung kayo ay medyo social kayo, medyo mayroon kayong konting, ano po, kayamanan. Eh, handa ka bang lumapit sa mahirap? Handa ka bang tumulong sa mga bata? Handa ka bang magpunas ng sipon ng mga bata? Yung barriers ng financial barriers, yung pong ating mga cultural barriers, age barriers, lahat po yan. Hindi po pwedeng mauna sila kaysa sa pagpupresenta ng gospel o kaysa paglalapit sa Panginoon. Kailangan po ang unang priority ay mailapit ang tao sa Panginoon at yung mga barriers na yan, unti-unti nating tanggalin. Kung hindi po natin matatanggal yan, wala po tayong impact na magagawa. Wala po tayong impact na magagawa. Kaya nga po itong 4 na to, nagtulong-tulong, nagsama-sama sa kabila ng lahat ng kanilang pagsasama-sama at pagtutulong-tulong, wala silang magawa. Nagsira po sila ng barriers. Sinira ang bubong, inilapit ang paralitik sa atin. Na makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na mga kasalanan mo. Kanino raw pong pananampalataya? Sa paralitiko? Hindi po. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananampalataya, yung pananampalataya po ng 4. Nung makita ni Jesus yung pananampalataya ng 4, pinatawad ang paralitiko. Mahalaga po na sa ating mga buhay bilang magkakasama sa church, bilang isang organisadong mananampalataya, kinakailangan po makita natin na tayo mismo ay nananampalataya sa Panginoon. At sa pananampalatayang ito, nagdadala tayo ng mga tao para sa Kanya. Nakakalungkot naman po kung ginagawa natin ito na bahala na. Kung may madala tayo, okay lang. Pero hindi naman tayo sigurado. Gano'n po ba? O tayo ay mayroong pananampalataya kaya tayo kumikilos. Pakinggan niyo po ang sinabi dito. Dahil sa kanilang pananampalataya, pinatawad ang lalaki. Dahil sa kanilang pananampalataya, nailapit nila ang lalaki. Mahalaga po na tayo na mga gumagawa ng impact sa ating lipunan, tayo mismo ay mayroong pananampalataya. Pananampalataya na handang sumuong sa lahat ng bagay. Kung wala po tayong pananampalatayang ganito, uli ko po sasabihin, walang impact na magagawa. Titingin sa atin ang komunidad at sasabihin, yung mga nagsasabi ng tungkol sa faith, walang faith.
Nauna pa tayo natatakot. Nauna pa tayo naliligalig kaysa doon sa mga ordinaryong tao na dapat sila humahanap ng lakas galing sa atin, na sila ay tumitingin sa atin para sa halimbawa ng pananampalataya. Kaya't sa lipunang ating ginagalawan, kinakailangan pong makita nila na tayo ay mga tao ng pananampalataya at tayo ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa, tayo ang nagbibigay sa kanila ng mga salita ng Diyos upang doon sila manghawa at maging mga matitibay sa buhay na ito. To make an impact, kinakailangan po tayo ay manampalataya ng gusto sa ating Diyos na ating pinaglilingkuran. Kaya sinabi niya sa paralitiko, anak, pinatawad na mga kasalanan mo. To make an impact, kinakailangan pong handa nating sabihin kung ano ang totoo. Nakakalungkot po, maraming mga churches, maraming iglesia, ang sinasabi, oh tama na, pagka nag-sermon o nagkaroon ng pag-uusap, oh tanggapin mo ang Panginoon, ligtas ka na. Hindi ko po sinasabing hindi maliligtas. Subalit nakakalungkot, maraming iglesia ang nilalaktawan po yung repent. Kaya nangyayari, pagkatapos po tumanggap sa Panginoon, nagpapatuloy sa kanyang gawa. Total, pwede naman akong tumanggap eh. Na hindi ako mababago, hindi ako maapektuhan, yung ginagawa ko yung pa rin. To make an impact, kinakailangan po na ipakita natin na ang ating Diyos ay Diyos ng kabanalan at makita po natin na sa ating mga turo, ipinapakita po natin na kinakailangan humingi ng tawad, layuan yung mga bagay na nagpapalayo sa atin sa Diyos. To make an impact, kailangan po handa tayo na maging unpopular. Mas masarap po siguro kung ang isang iglesia ay nagbibigay lang ng sports fest tayo, magkaroon tayo ng swimming, magkaroon tayo ng kainan, oy, tanggapin niyo ang Panginoon, ligtas na kayo. Tapos na. Pero wala pong impact yun sa buhay nila. Maraming tao, masaya, nakangiti lahat, pero wala pong binagong buhay. Mainam pa po yung nalulungkot lahat at lahat ay nagsasabi sa Panginoon, sorry po. Para magkaroon tayo ng impact, dapat ay mayroong humihingi ng tawad o pinatatawad ang Diyos. Nagkakaroon ng forgiveness of sin dahil mayroong repentant spirit. Doon lamang po sa pamagitan ng magkakaroon ng impact ang salita ng Diyos o ang ating iglesia sa ating lipunan. Hindi po tayo pwedeng maglagay ng malinis na tubig sa isang basong puno ng maruming tubig hanggat hindi po natin handang itapon yung maruming tubig at pagkatapos palitan ng malinis na tubig. Ang ginagawa po nung iba, salin lang ng salin, salin lang ng salin. Pabayaan mo ng madumi, salin lang ng salin. Kinakailangan po handa tayo maging unpopular. Sabihin natin sa kanila, hindi pa pwedeng ganyan ang pananampalataya. Hindi pa pwedeng saya lang ng saya. Kinakailangan may repentance. Kinakailangan may pagsunod. Kinakailangan may holiness. Kinakailangan may commitment. Hindi po natin kinakailangan lang ng attendance
ang kailangan po natin magkaroon tayo ng impact sa mga tao. Noon po ay nagkaroon ng pag-uusap at ako po ay kasama sa mga nag-uusap, iniisip at dinidiscuss po namin paano mababago ang lipunan o paano mababago ang isang lugar. Babaguhin ba ang lipunan pagkatapos ay babaguhin ng tao o babaguhin ng tao para magkaroon ng isang bagong lipunan? Changed individuals ay makakagawa ng isang changed society. Pero ang isang changed society, hindi po makapapromise yan sa atin ng changed individuals. Mayroong mga tao dyan na ayaw. May mga tao dyan na aalis. May mga tao dyan na makikipaglaban sa iyong pinopropose. Kasi, iba-iba po ang tao ang kinakailangan para po magkaroon ng impact sa church at sa community o sa buhay ng ibang tao. Baguhin ang puso ng individuals. Kaya kung wala pong pagpapatawad sa kasalanan, wala pong impact na mangyayari sa ating lugar. Sabi po dito, may nakaupo roon ilang tagapagturo ng kautusan na nag-isip ng ganito. Bakit siya nagsalita ng gano'n? Nilapastangan niya ang Diyos. Hindi ba't ang Diyos lamang ang makapagpapatawad ng kasalanan? Sabi ni Jesus, alin ba mas madali? Magpatawad ng kasalanan o sabihin tumayo ka, bitbitin mo ang uwigaan at tumakab ka? Ang anak ng tao ay napunta dito para magpatawad ng kasalanan. Mga kapatid, sabi po dito, ano ba mas madaling sabihin? Pinatawad na ang kasalanan mo o bumangon ka? Dalawang miracles po ang nangyari dito. Miracle of forgiveness at miracle of healing. Sa church, to make an impact, kinakailangan po ang banal na spirito ng una. At mayroon pong espiritu ng miracles yung church. Kasi kung walang miracles, hindi po natin pwedeng sabihin church to. Pwede NGO. Ano po? Gumawa tayo ng NGO, mag-ipon-ipon tayo ng tao, tumulong tayo sa mahirap, magpakain tayo, at pagkatapos niyan, ay uwian na. Sabi po doon, yung mga ibang nag-aaral po ng Biblia, ano po ang sabi, napakaganda ng Biblia, ang pangit lang yung miracles kasi hindi totoo yun. So meron po mga tao na inalis lahat yung miracles at yung mga teachings ng ni Christ ng mundo. Pero paano po mangyayari yun? Sabi, pag inalis mo yung miracles, hindi na life ni Christ yun. Kasi the life of Christ kasama ang miracles too. So to make an impact, ang ating church, yung ating organization, ay kinakailangan umaasa sa banal na spirito at ang banal na spirito ay gagawa ng mga himala sa ating lugar sa community na pinabibilangan natin. To make an impact, ang banal na spirito ang pinakailangan pangunahin natin. To make an impact, manampalataya tayo na mga miracles ng Diyos ay darating sa atin sa kanilang buhay. To make an impact, the miracle ng pagbabagong buhay ay darating po dapat sa mga tao. Hindi lamang po physically, hindi lamang po financial. Una muna ay magkakaroon ng milagro ng muling pagbabalik ng relasyon ng Diyos at ng tao.
Pagkatapos po yung mga pangangailangan ng tao, ibibigay ng Diyos. Ang daily life sharing ko ay nakita ko na isa sa mga nagbibigay ng kahimalaan ng Diyos para sa atin. Nakita ko po na sa kanilang araw-araw, sa kanilang mga ipinopost, sa kanilang mga experiences, personal experiences po nila pastor at pastora, punong-puno ng mga himala ang Panginoon. At yan po ang isang nagbibigay ng impact. Kasi kapag po nagkaroon tayo ng mga miracles sa ating church, sa ating organization, nangangahulugan po yun na ang Diyos ay sumasa kanila. So to make an impact, kinakailangan po na tayo ay umaasa sa banal na spirito at ang banal na spirito ay babayaan nating gumawa ng impact sa kanilang mga buhay. Lastly, sabi po dito si Jesus ang kasama nila. Nais ko pong sabihin sa inyo, to make an impact, kinakailangan po tayo ay submissive. Pinapagamit natin yung ating sarili, yung ating church, yung ating organization sa ating Diyos. Sa pamagitan lang noon makakagawa ang Diyos ng impact sa pamamagitan natin. Sabi ko po kanina sa pag-umpisa, making an impact. Sa pagwawakas po, gusto ko sabihin sa inyo, pag sinabi ko pong making an impact, hindi po tayo. It is God na gagawa ng impact sa tao at sa community sa pamamagitan. So kinakailangan pong sundin natin ang lahat ng ito, yung pong mga pinag-aralan natin, yung pong mga kinakailangan natin gawin sa church, yung pong kinakailangan natin gawin para po tayo ay magkaroon ng impact sa lipunan dahil ang Diyos ang gagawa ng impact sa pamagitan natin. At kapag po nangyari yan, hindi lang po attendance, binagong buhay. Binagong buhay. Sabi po sa talataan, kinakailangan tayo ay magkaroon ng pagnanasa to save yung mga tao po sa paligid natin. Kung hindi po tayo ang gagawa ng impact, sino po ang gagawa? Sa pamagitan natin, ang Diyos ang siyang bago sa lipunang ating pinakagalawan. Siya po ang magbabago sa mga tao na kapasalamuhan natin. Siya po ang magbabago sa mga tao na nasa ating paligid. Minsan pa, ano po? Ang bola sa basketball po ay laging pagka po naglalaro ng basketball, ang bola po ay napakahalaga. Kung kanino mo ipasa, siya po ang gumagawa ng score. O kung hindi man ay siya nag-assist. Tayo pong lahat ay players for the Lord. Right now, the Lord is coaching us. Sinasabi niya sa atin, ito ang move. Dapat kang pumunta dito. Dapat magtulong kayo. Screen. Long shot, rebound. Siya po ang nagsasabi nun sa atin. At bilang isang iglesia, kung susundin po natin yung coach, para tayo nanonood lang ng basketball na replay, tiyak ang panalo. Tiyak na tiyak. Victorious tayo. We can make an impact by letting God do the planning. Siya po ang kakausap beforehand. Siya po ang magbibigay ng banal na spirito. At tayo naman po, susundin po natin yung
yung ating pinag-aralan kanina, ipabalita na si Jesus ay nasa bahay. Pagkatapos po, si Jesus ang siyang manguna at ang kanyang salita ay nasa ating iglesia. Wala pong ibang salita, kundi ang salita ng Diyos. Pagkatapos po, ay kinakailangan mag-cooperate tayo, magtulong-tulong. Kahit po isa lang yan, pagtulungan nating dali para sa Panginoon. And then, barriers ay kinakailangan po nating sirain para sa Panginoon. Age barrier, financial barriers, mga customs, traditional barriers, kung ano-ano po yan. Kinakailangan natin handa tayo na sirain niya para sa Panginoon. And then po, ipakita natin na sins dapat po mag-repent at tayo ay patawarin ng Diyos. That is the first miracle. And then, handa rin po tayo to claim na araw-araw sa ating buhay, sa buhay ng ating iglesia, miracles will happen. And then yung impact will be coming from the Lord, dadalhin po sa ating church, dadalhin sa mga tao sa ating paligid, dadalhin sa community kung saan po tayo nandoon. Sapagkat ang Diyos ay nagnanasa ang lahat ng tao ay mabago at lumapit sa Kanya. Nawa ngayong hapon, magkaisa po tayo. Ang Diyos ay gagawa ng impact sa pamamagitan ng bawat isa. Tayo po'y manalangin. Panginoon, dinadalangin ko po ang body. Dinadalangin ko po ang church. Dinadalangin ko po ang mga organizations. Dinadalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa na nakikinig ngayon. Gamitin mo po kami upang magkaroon ng impact sa mga tao sa aming paligid. Sa aming mga communities kung saan kami nandoon. Magkaroon kami ng pagnanasa na mabago ang kanilang mga buhay sa pamamagitan ng iyong pag-ibig at ng iyong salita. Magtulong-tulong kaming madala namin sila sa iyo, Panginoon. Alam po namin na kung kami magkakaisa at gagawin yung mga ninanais mo gawin namin, ikaw, Panginoon, ang magbabago ng mga tao, magbabago ng mga lugar, magbabago ng mga circumstansya. Salamat sapagkat mayroon kaming katiyakan ng tagumpay. Salamat sapagkat mayroon kaming katiyakan ng provision. Salamat sapagkat mayroon kaming katiyakan ng karunungan. At salamat sapagkat mayroon kaming katiyakan na ang pananampalataya na pinagkaloob mo sa amin ay maipapakita namin sa ibang tao sa lahat ng oras ng kanilang pangailangan. Akapin mo po, Panginoon, ang iyong church. Akapin mo po ang mga grupo na nagkakaisa para sa iyo. At makita ng mga tao sa paligid namin, ang Diyos namin na si Jesus ay isang buhay na Diyos, kumikilos na Diyos, nakikinig na Diyos, tumutugon na Diyos. At sa pamagitan ng mga katotohanan ito, magkaroon ng impact sa kanilang mga buhay at maging sa kanilang mga lugar at maitaas lamang, Panginoon, ang kabanal-banal mong pangalan. Yun po ang nais namin, yung ang desire namin, Panginoon, maluwalhati ka, maitaas ka, at mailapit ang mga tao sa iyo. Sabi po sa talataan, kung itataas ang aming Panginoon, ang mga tao ay dadalhin sa you will draw all men to you. Kaya nga po, Panginoon, yun lamang ang nais namin gawin namin sa pamagitan ng aming pagkakaisa, sa pamagitan ng mga talentong binigay mo sa amin, sa pamagitan ng mga aral na binigay mo sa amin. Kaya magkaroon kami, Panginoon, ng parte sa iyong gagawing impact sa aming lipunan. Ito ay isang malaking pribileyo para sa bawat isa sa amin. Malaking karangalan
na maging bahagi ng iyong ministeryo dito sa lupa. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin, at ngayong araw na ito, sinasama rin namin sa dalangin ang daily life sharing. Na sa pamagitan nila, nakapagbabago sila ng buhay, nagiging impact para sa ibang tao. Nawa, patuloy po na tulungan mo sila, ibigay lahat ng kanilang pangangailangan, ibigay din po, Panginoon, ang mga taong makakausap nila at sa araw-araw ng kanilang buhay, maranasan nila na ang Diyos na kanilang itinatanyag ay siya ring Diyos na nagpapatibay sa kanila. Muli po, Panginoon, dinadalangin ko rin ang lahat ng mga kasama ko ngayong hapon sa group na ito, sa online na pag-aaral na ito. Dalangin ko, Panginoon, na ibigay mo po sa kanilang kalakasan, karunungan. Ibigay mo po sa kanila, Panginoon, ng patuloy na pananampalataya at sa pamagitan ng pangunguna ng Banal na Espiritu, maranasan nila ang kanilang buhay, isang buhay na masagana, isang buhay na matatag, isang buhay na matagumpay. At ngayon, Panginoon, sa aming pagwawakas, hinihiling ko po sa iyo. Tingnan mo po, Panginoon, ang puso at isip ng aking mga kasama ngayon. Meron po silang nais ipanalangin. Meron po silang nais ilapit sa iyo, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, hindi ka lang dumirinig, tumutugon ka rin. Kaya hinihiling ko po sa pangalan ng aming Panginoon na si Kristo Jesus. Sino man po ngayon na nakikinig ng ang mayroong nais idalangin sa iyo, itrato mo po ito, Panginoon, na regalo sa kanila. Sapagkat naglalambing ang iyong mga anak, humihiling ang iyong mga anak, ibigay mo po yung nasa ng kanilang puso. Gawin mo po ito upang sila ay lalong mapabuti, lalong lumalim ang kanilang pananampalataya at makita nila ang Diyos ay Diyos na pinangalan. Sa iyo po lahat ng kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang araw po sa inyo lahat. Purihin natin